Sa isang liblib na baryo sa Capiz na tinatawag na Bayang Itom, dalawang buntis na babae ang naninirahan sa magkabilang dulo ng nayon, si Aling Mara, isang hilot na may 6 na buwang dinadala, at si Luz, isang tahimik at matapang na mananahi na 7 buwan ng buntis. Ang Bayang Itom ay kilala sa mga alamat ng aswang, mga nilalang na lumilipad sa gabi, sumisipsip ng dugo, at nagpapanggap bilang ordinaryong tao sa araw. Ngunit nitong mga huling linggo, hindi na lamang ito kwento. May mga hayop na nahahati sa dalawa, may mga sanggol na ipinagbubuntis ang bigla na lamang nawala sa sinapupunan, at may mga kalmo sa bubong tuwing kabilugan ng buwan. Isang gabi ng Sabado, dumating si Mang Eloy, ang matandang albularyo ng baryo, sa bahay ni Aling Mara. Pawis na pawis at may dalang kulubat na dahon ng agaway. Mas mahigit, Mara, Luz, pakinggan niyo po, bulong ni Mang Eloy. Nasa panganib ang mga anak niyo. Pinaglalamayan na kayo ng mga aswang. Gusto nila ang bata sa loob niyo. Nanlumo si Mara. Si Luz, tahimik ngunit may halong galit ang tingin. Mas mahigit, anong dapat naming gawin? Tanong ni Luz. Mas mahigit, kailangan niyong labanan sila. Hindi kayo ordinaryong ina. Dala niyo sa sinapupunan ang huling liwanag na kayang pumatay sa mga aswang. Kinagabihan, narinig ni Mara ang pagaspas ng pakpak sa bubong. Sa salamin ng bintana, may tumambad na isang matandang babae. Tila tao, ngunit may mahahabang kuko, mapupulang mata, at malalaking ngipin. Mas mahigit, sanggol mo, akin na, bulong ng nilalang sa basag na boses. Sumigaw si Mara, ngunit bigla siyang nakaramdam ng init mula sa kanyang tiyan. May ilaw na lumalabas mula roon, at ang liwanag ay sumiklab sa buong kwarto. Napaatras ang aswang at nawala sa dilim. Sa kabilang dako, si Luz ay may hawak na itak. Tinaga niya ang isang nilalang na nagtatangkang pumasok sa kanyang bintana. Sa gulat niya, natamaan niya ito, at nagsimulang matunaw ang balat ng halimaw, na sumisigaw sa sakit. Kinabukasan, dinala sila ni Mang Eloy sa gubat na pinaniniwala ang pinanggagalingan ng mga aswang. Dito nila nalaman ang totoo, ang mga anak nila ay tagapagdala ng liwanag, mga ipinaglihim upang linisin ang bayan sa sumpa ng dilim. Mas mahigit, kailangan ninyong tapusin ang sumpa bago kayo manganak. Kung hindi, mamamatay ang sanggol sa loob ninyo. Napagdesisyonan ni Mara at Luz na sila na mismo ang lumusab sa pugad ng mga aswang sa gitna ng kagubatan. Armado ng mga anteng-anteng, asin, bawang, at ang liwanag na nanggagaling sa kanilang mga sinapupunan, handa na silang lumaban. Gabi ng kabilugan ng buwan. Ang himpapawid ay puno ng ulap, at ang lupa ay nanginginig. Lumabas mula sa lupa ang pinuno ng mga aswang, si Kalaykay, isang nilalang na kalahating babae, kalahating paniki, may pakpak na tila tela ng kabaong. Mas mahigit, Luz, Mara, ibigay niyo sa akin ang liwanag, at palalayain ko kayo. Ngunit sa halip na matakot, lumapit si Mara habang hawak ang bato ng agimat, at si Luz ay binaza ng sariling dugo ang kanyang itak, isang ritual ng panlaban sa dilim. Nagbanggaan ang dalawang mundo, ang sinag ng liwanag mula sa sinapupunan nila laban sa apoy at kadiliman ng mga halimaw. Isa-isang natutunaw ang mga aswang sa tuwing nasisinagan ng liwanag mula sa mga ina. Umalingaw-ngaw ang huling sigaw ni Kalaykay, at isang malaking pagsabog ng liwanag ang bumalot sa buong gubat. Tuluyang naglaho ang mga aswang. Paggising nila, sila'y nasa isang kuweba, at tahimik ang paligid. Naririnig nila ang huni ng mga ibon, ang simoy ng hangin, wala na ang dilim. Makalipas ang 9 na buwan, sabay silang nanganak, si Mara sa isang batang lalaki na may kakaibang puting mata, at si Luz sa batang babae na may marka ng araw sa balikat. Ang bayang Itom ay unti-unting bumalik sa dating sigla. Wala nang nawawala, wala nang kinakatakutang gabi. Ang alamat ng dalawang buntis na lumaban sa kadiliman ay patuloy na ikinukwento tuwing gabi,
sa paligid ng apoy, sa mga batang gustong matutong humarap sa sariling takot.